Ang gabing iyon, ang gabing iyon, ang sumira sa lahat. Ang gabing tinawag ako ng sarili kong anak, nakatulong sa loob ng sarili kong pamamahay. Oo, narinig ninyo ng tama. Katulong, nandito kami sa sala, ang bahay na itinayo namin ng yumaong kong asawa mula sa aming dugo't pawis. May maliit na salo-salo para sa binyag ng aking apo. Lahat ng mayayamang kamag-anak ng manugang ko nandoon. Mga nakabarong, mga nakabestida, kumikinang ang mga alahas. At ako? Ako ang nasa kusina, walang tigil sa pag-aasikaso. Naghahain ng pagkain, nagpupuno ng yelo sa mga baso, nagliligpit ng mga pinagkainan. Ginagawa ko ang lahat para maging perpekto ang araw para sa kanila. Akala ko, abala ang lahat sa kuwentuhan. Akala ko, walang nakakapansin sa matandang pagala-gala. Pero nagkamali ako. Sa isang sulok, malapit sa kusina, narinig ko ang boses ng aking anak na si Christina, kausap ang kanyang asawang si Marco. Hindi ito pasigaw, pabulong lang, at ang mga pabulong na salita, mas masakit pa pala sa sampal. Tingnan mo si Mama, sabi ni Christina, may halong inis sa boses. Para talagang kasambahay kong kumilos. Nakakahiya sa mga bisita ni Marco. Ano na lang ang sasabihin nila? Nakakahiya. Ang salitang iyon, parang punyal na itinarak sa puso ko. Hiya. Ang kahihiyan. Para sa isang ina na ibinigay ang lahat, wala nang masasakit pa sa marinig iyon mula sa sariling dugo at laman. Napatigil ako sa pagpunas ng mesa. Ang baso ng tubig na hawak ko, naramdaman kong nanginginig. Gusto kong sumigaw, gusto kong magwala, pero hindi ko magawa dahil ang hiya nakakaparalisa pala. Ang kahihiyan sa harap ng ibang tao, sa harap ng pamilyang pinagsilbihan mo, ay halos pumatay sa akin ng gabing iyon. Sa loob ng mahigit 40 taon, ako ang nagsilbing ilaw ng tahanan mula nang mawala ang aking asawa. Ako na ang gumawa ng lahat. Ako ang nag-budget ng kakarampot na pensyon niya para lang makapagtapos si Christina sa magandang unibersidad. Ako ang nagbenta ng iilan kong alahas para sa down payment ng kondo nila. Ako ang nag-alaga sa unang apo ko para makabalik siya sa trabaho. Lahat ibinigay ko. Akala ko, iyon ang tungkulin ng isang ina. Ang magsakripisyo ng walang hinihintay na kapalit. Pero para sa kanila, para sa anak at manugang ko, ako ay isang bagay na lang na naiiwan sa bahay. Isang muebles na naluluma. Isang palamuti na hindi na bumabagay sa bago nilang buhay. Walang pakialam. Hindi nila nakita ang mga gabing hindi ako makatulog sa pag-aalala. Hindi nila naramdaman ang pagod sa aking mga buto. At higit sa lahat, tila nakalimutan na nila ang lahat ng utang na loob. Para sa kanila, ako ay isang anino lang. Isang taong nandyan lang. Hanggang sa dumating ang araw na napagdesisyunan nilang wala na talaga akong silbi. Pagkatapos ng binyag, kinausap nila ako. Hindi na pabulong. Diretsahan na. Ma, sabi ni Christina, habang si Marco ay nakatayo sa likod niya, nakahalukip-kip. Napag-usapan na namin. Masikip na ang bahay na ito para sa pamilya namin. Kailangan na naming ibenta. At saan ako titira? Tanong ko. Kahit alam ko na ang isasagot nila. May maliit na kwarto sa likod ng kondo namin. Pwede ka doon para may mag-aalaga na rin sa mga bata. Ang alok nila? Hindi iyon tulong. Iyon ay isang sentensya. Gusto nila akong kunin, hindi bilang ina, kundi bilang isang yaya na walang bayad. Isang kasambahay na may titulo lang na lola. Noong gabing iyon, hindi ako nakatulog. Habang nakahiga ako sa kama, sa kwartong pinagsaluhan namin ng aking asawa, niyakap ko ang kanyang lumang damit. At doon, sa gitna ng kadiliman at kalungkutan, isang bagay ang nagbago sa akin. Ang kalungkutan ay napalitan ng determinasyon. Ang mga luha ay napalitan ng tapang. Umalis ako kinabukasan. Dala ko lang ang aking bulsa. Ang tingin nila sa akin, isang talunang matanda na walang mapupuntahan. Akala nila, nagwagi na sila. Pero hindi nila alam ang isang malaking sikreto.
Ang lihim na yaman na iniwan sa akin ng aking asawa. Bago siya mamatay, sinabi niya, "Cora, ang perang ito mula sa insurance, huwag mong ipapaalam kahit kanino. Para sa'yo lang ito, para sa iyong kinabukasan." Ang akala ng lahat, naubos na ang pera sa libing at mga bayarin. Pero dahil sa pagtitipid ko, halos kalahating milyon pa ang natira, nakatago sa isang bank account na ako lang ang nakakaalam. Hindi ito milyon-milyon, pero sapat na ito. Sapat na para bumangon ako. Sapat na para hindi ako maging isang pulubi sa sarili kong anak. Iyon ang aking trump card. 1. Ang maliit na lola na gusto nilang itapon. Ang piyesa sa chess na akala nila ay wala ng silbi. Ang piyesang iyon ay malapit ng maging reyna. Hindi ko gagamitin ang pera para sa luho, gagamitin ko ito para sa aking kalayaan. At para patunayan sa kanila, hindi ako isang pabigat, kaya kinailangan kong maghanap ng trabaho. Isang trabahong magbibigay sa akin ng sarili kong pera, kahit kakarampot. Isang trabahong magpapatunay na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Doon nagsimula ang lahat. Sa isang panggabing trabaho sa isang ospital, 3 beses sa isang linggo. At dahil sa trabahong iyon, sa pagbabago ng lahat, doon ko nakilala ang isang tao na hindi ko inaasahan, isang Grab driver na nagngangalang Ramon. Gusto nilang mawala ako. Gusto nilang manahimik ako. Pero ngayon, hindi lang bahay ang babawiin ko. Babawiin ko ang aking dangal. Ang dangal na sinubukan nilang yurakan. Hindi ito paghihiganti. Ito ay pagbibigay ng katarungan. Bibigyan ko sila ng isang aral na hinding-hindi nila malilimutan. Isang leksyon na ikukuwento pa nila sa kanilang mga apo balang araw. Ang kuwentong ito ay tungkol sa isang ina, isang lola, isang biyuda na muling natutong lumaban. Kung naranasan niyo na pong maramdamang dayuhan sa sarili ninyong tahanan, kung nakaramdam na kayo ng ganitong uri ng sakit, i-like at i-share po ninyo ang video na ito. At mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba, kwentuhan niyo ako. Sabihin niyo sa akin, saan po kayo nanonood? Gusto kong marinig ang inyong mga kwento. Dahil sa laban na ito, alam kong hindi ako nag-iisa. Simulan na natin ang aking paglalakbay. Ang mga unang linggo ng aking bagong buhay ay mga linggo ng pag-iisa. 3 gabi sa isang linggo. Pagpatak ng 11:30, lalabas ako mula sa malamig na pinto ng Riverside Medical Center, haharap sa mainit at maalinsangang hangin ng gabi sa Bacolod. Ang katahimikan ng paradahan ay halos nakakabingi. Tanging ang tunog lang ng mga kuliglig at ang malayong ugong ng mga tricycle ang aking kasama. Sa mga sandaling iyon, ang bigat ng pagkawala ng aking asawa at ang sakit na idinulot ng aking anak ay bumabalik. Dito, sa ilalim ng mapanglaw na ilaw ng poste, ako ay si Cora. Isang biyuda, isang lola na tila kinalimutan, isang empleyado sa billing department, isang estranghero sa sarili kong kuwento. Ngunit sa paglipas ng mga araw, isang maliit na bagay ang nagbago sa aking rutina. Isang maliit na sinag ng liwanag sa madilim kong gabi. Ang silver na Toyota Vios, noong una, akala ko ay nagkataon lang. Sa dami ng Grab driver sa lungsod, paanong ang parehong mukha, ang parehong sasakyan, ang laging nakakasundo sa akin. Sa unang linggo, nginitian ko lang ito. Sa pangalawang linggo, sinimulan ko nang isipin na baka ito ay tadhana. Ngunit sa 3 linggo, naintindihan ko na. Hindi ito nagkataon. Hinihintay niya ako. Bandang 11:20 ng gabi, nakikita ko na ang pamilyar na sasakyan na nakaparada sa di kalayuan. Ang mga ilaw nito ay patay para hindi makatawag ng pansin. Hinihintay niya ang aking booking request. At sa sandaling i-press ko ang confirm, wala pang 1 minuto, tatanggapin na niya ito at iilaw na ang kanyang sasakyan. Dahan-dahang paparating sa aking kinatatayuan. Ang realisasyong iyon na may isang taong sadyang naghihintay para sa akin sa gitna ng gabi ay nagdulot ng kakaibang init sa aking puso. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman kong may isang taong nakakakita sa akin. Hindi bilang isang numero sa booking,
kundi bilang isang tao. Siya, si Ramon. Isang simpleng tao na may mabait na mga mata at pagod na ngiti. Ang aming mga unang pag-uusap ay mababaw lamang, tulad ng pag-uusap ng dalawang estranghero na pinagtagpo ng pangangailangan. Mainit po ang gabi. Ano? Sasabihin niya. Oo nga. Ramdam na ang papalapit na tag-araw. Isasagot ko. Pag-uusapan namin ang trapiko sa Lacson Street, ang mga bagong bukas na kainan, o ang walang katapusang road repairs sa syudad. Mga bagay na walang bigat. Mga salitang pampalipas oras lamang sa 12 minutong biyahe pauwi sa Acacia Street. Ngunit sa ilalim ng mga simpleng salitang iyon, may isang bagay na unti-unting nabubuo. Isang pakiramdam ng pagiging komportable. Isang pakiramdam ng pagtitiwala. Isang gabi, habang nakatingin ako sa labas ng bintana, nakita ko ang mga tubo ng isang malaking gusali sa di kalayuan. Ang Central Azucarera de la Carlota. Diyan po ako nagtrabaho dati, biglang sabi ni Ramon. Ang boses niya ay may bahid ng lungkot. 20 taon din po ako doon. Security guard, pero nang magsara, lahat kami nawalan. Tumingin ako sa kanya sa rear view mirror. Nakita ko ang parehong ekspresyon na nakikita ko sa salamin tuwing umaga. Ang ekspresyon ng isang taong binigyan ng mabigat na pagsubok ng buhay, ngunit pinipilit pa ring bumangon araw-araw dahil iyon ang kailangang gawin. Iyon ang hitsura ng isang mandirigma na pagod na sa laban, pero hindi sumusuko. Nalulungkot po ako para sa inyo, sabi ko. At ang mga salitang iyon ay nagmula sa kaibuturan ng aking puso. Dahil sa mga sandaling iyon, hindi na siya ang aking grab driver. At ako, hindi na ang kanyang pasahero. Dalawa kaming kaluluwa na nakakaintindi sa bigat ng pagkawala. Nakita ko ang bahagyang pagkagulat sa kanyang mga mata nang sumulyap siya sa akin. Salamat po, Ma'am Cora, mahina niyang sagot. Bihira po ang nakakaintindi. Pagkatapos ng gabing iyon, nagbago ang aming mga pag-uusap. Nagsimula siyang magkuwento tungkol sa kanyang mga pasahero at ako naman ay tungkol sa mga numero at papeles sa aking opisina. Nagkaroon ng lalim ang aming koneksyon, isang ugnayan na hindi ko inaasahan. At isang gabi ng Nobyembre, habang nakaupo ako sa aking mesa sa ospital at humihigop ng mapait at matabang na kape mula sa vending machine, isang ideya ang pumasok sa isip ko. Ang kape na ito, halos hindi ko mainom. Pero para sa isang taong tulad ni Ramon, na nagmamaneho buong gabi, na kailangang manatiling gising at alerto sa daan, marahil ang isang tasang mainit na kape ay isang malaking bagay. Kaya bago ako umalis ng ospital, bumili ako ng 2 tasa, isang 3-an, 1 na kape, simple lang, pero mainit. Nang huminto ang kanyang silver na Vios sa aking harapan, hindi ako agad pumasok sa likod. Kumatok ako sa bintana sa driver's side. Nang ibaba niya ito, inabot ko sa kanya ang isang tasa. Natigilan siya, tinitigan niya ang tasa na para bang ito ay isang bagay na napakahalaga. Ang kanyang mga mata, na laging pagod, ay tila nagkaroon ng bahagyang kislap. Para saan po ito, Ma'am Cora? Tanong niya. Ang boses niya ay puno ng pagtataka. Para sa'yo, sabi ko, ngumiti. Alam kong mas kailangan mo to kaysa sa akin. Pampagising lang sa mahabang gabi. Hindi siya nakapagsalita agad. Hinawakan niya ang tasa, naramdaman ang init nito sa kanyang mga palad. Pagkatapos ng ilang sandali, tumingin siya sa akin at nakita ko ang isang ngiti. Isang tunay na ngiti, hindi pagod, hindi pilit. Salamat po, sabi niya. Maraming salamat po. Ang isang simpleng tasa ng kape, nagkakahalaga lang siguro ng 15 piso. Pero sa gabing iyon, naramdaman ko na ang halaga nito ay higit pa sa anumang pera. Iyon ang simula ng aming ritual. At ang simula ng isang pagkakaibigan na, lingid sa aking kaalaman, ang siyang magliligtas sa aking buhay. Ang isang tasa ng kape ay naging 2. Ang isang gabi ng pagbibigay ay naging isang ritual. Tuwing Martes, Huwebes at Sabado, paglabas ko ng ospital, dala-dala ko na ang 2 paper cup na nag-uusok pa sa init.
Isa para sa akin at isa para kay Ramon. Ang dating 12 minutong biyahe na puno ng katahimikan o mababaw na usapan ay naging isang sandali ng kuwentuhan at pagbabahagi. Ang loob ng kanyang sasakyan ay naging isang ligtas na lugar para sa aming dalawa. Isang munting mundo kung saan ang isang biyuda at isang iniwang ama ay maaaring maging totoo sa kanilang mga sarili, malayo sa mapanghusgang mata ng mundo. Habang dahan-dahan naming tinatahak ang mga tulog na kalye ng Bacolod, humihigop ng aming mainit na kape, ang mga pader na aming itinayo sa paligid ng aming mga puso ay unti-unting gumuho. Ikinuwento niya sa akin ang sakit ng pag-iwan sa kanya ng kanyang asawa, hindi raw dahil sa away o sa ibang lalaki, kundi dahil sa pagod. Pagod na sa kahirapan, pagod na sa walang katapusang pakikibaka. Isang araw, umuwi na lang ako, wala na sila, sabi niya. Ang boses niya ay basag. Nag-iwan lang ng sulat, dinala niya ang aming nag-iisang anak na babae. Ang bigat ng kanyang mga salita ay tumagos sa aking puso. Naramdaman ko ang lalim ng kanyang kalungkutan, ang sakit ng pagiging mag-isa. Isang gabi ng Oktubre, habang umuulan ng mahina, mas naging emosyonal ang kanyang pagbabahagi. Kakapanganak lang po ng anak ko, Ma'am Cora, sabi niya. Ang tingin niya ay nakapako sa daan, pero alam kong malayo ang nilalakbay ng kanyang isip. Isang apo. Babae. Sa Facebook ko lang po siya nakita. Hindi man lang ako makalapit. Galit pa rin yata sa akin ang anak ko dahil sa nangyari sa aming pamilya. Sa mga sandaling iyon, ang aking puso ay napuno ng habag. Walang pag-aalinlangan. Inabot ko ang aking kamay mula sa likod at marahang pinisil ang kanyang balikat. Isang simpleng gesture, pero naramdaman kong iyon ang kailangan niya. Isang paalala na may nakakaintindi sa kanya. Huwag kang mag-alala, Ramon, sabi ko. Ang mga apo, may paraan sila para pagbuklurin muli ang mga nasirang pamilya. Magtiwala ka lang. Tumango siya, hindi nagsalita. Pero nakita ko sa rearview mirror ang pagpunas niya sa kanyang mga mata. Dahil sa kanyang pagiging bukas, naging bukas na rin ako. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa aking asawa, ang mga masasayang alaala, ang mga tawanan namin sa aming maliit na hardin, ang sakit ng pagkawala niya. Ikinuwento ko rin sa kanya ang nangyari sa aking anak, ang sakit ng marinig ang salitang kasambahay, ang pakiramdam ng pagiging isang estranghero sa sarili kong bahay. Kay Ramon ko lang nailabas ang lahat ng iyon. Dahil alam kong hindi niya ako huhusgahan. Nakikinig lang siya. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng simpatiya. Ang kanyang katahimikan ay nagbibigay ng espasyo para sa aking mga salita. Sa kanya, ako ay si Cora, isang taong nasasaktan, hindi isang matandang pabigat. Nagsimula akong magbigay ng dagdag na tip sa kanya. Mga 100 piso, minsan 200 kapag may extra. Naku, Ma'am Cora, sobra-sobra na po ito. Palagi niyang sinasabi, pero ipipilit ko. Bayad ko yan. Sa pagiging ligtas ko gabi-gabi, sasabihin ko. At bayad na rin sa pakikinig mo. Ang totoo, ang maliit na halagang iyon ay walang-wala kumpara sa halaga ng kanyang presensya sa aking mga gabi. Siya ang naging kaibigan ko, ang aking kumpidensyal, ang aking koneksyon sa mundo sa labas ng aking kalungkutan. Isang gabi ng Nobyembre, habang papalapit na kami sa aking bahay, bigla siyang nagsalita. Alam niyo po, Ma'am Cora, sabi niya, ang boses niya ay seryoso. Mabuti po kayong tao. Gusto ko lang pong malaman ninyo yan. Ang simpleng mga salitang iyon ay tumama sa akin ng husto. Mula sa aking anak, ang narinig ko ay kahihiyan. Mula sa aking manugang, ang naramdaman ko ay pagiging pabigat. Pero mula sa isang taong halos hindi ko kilala, isang Grab driver na nakasama ko lang sa loob ng ilang linggo, nakatanggap ako ng pagkilala. Naramdaman kong may nakakita sa tunay kong pagkatao. Hindi ko napigilan ang mga luha na namuo sa aking mga mata. Ikaw din, Ramon, sagot ko. Garalgal ang boses. Mabuti ka ring tao. Ang aming pagkakaibigan ay nabuo mula sa mga kapirasong sakit, pinagdugtong ng mga kwento ng pagkawala
at pinatibay ng 2 tasa ng kape gabi-gabi. Ang hindi namin alam, ang matibay na pundasyong ito ang siyang sasalo sa akin sa isang panganib na papalapit, isang panganib na mas madilim pa sa gabing aming binabagtas. Dumating ang Disyembre. Ang simoy ng hangin ay nagsimulang lumamig, isang paalala na malapit na ang Pasko. Sa loob ng ospital, kahit saan ka lumingon, makikita mo ang mga kumukutitap na ilaw at mga makukulay na parol. Ang karaniwang amoy ng gamot at disinfectant ay nahaluan ng saya ng Kapaskuhan. Nagdulot ito ng bahagyang ngiti sa aking mga labi, isang pansamantalang ginhawa sa aking kalungkutan. Ang Pasko ay palaging para sa pamilya at sa unang pagkakataon, haharapin ko ito ng mag-isa. Ngunit ang isiping makikita ko si Ramon mamayang gabi ay nagbigay sa akin ng kaunting pag-asa. Mayroon pa rin akong kaibigan. Upang iparamdam ang diwa ng Pasko, imbes na kape, 1 tasang mainit na tsokolate ang inihanda ko para sa kanya. Nilagyan ko pa ng isang maliit na candy cane na nakadikit sa gilid ng tasa. Nang makita niya ito, pag-abot ko sa bintana, isang malakas na tawa ang kumawala sa kanya. Isang tawang matagal ko nang hindi naririnig mula sa kanya. "Naku, Ma'am Cora, pinasaya niyo po ako," sabi niya habang tinatanggap ang mainit na inumin. "Ganito po ang ginagawa ng asawa ko dati. Mga maliliit na sorpresa na ganito. Hindi ko gaanong pinahalagahan noon. May lungkot sa kanyang boses, pero mayroon ding pasasalamat. Ang mahalaga, pinapahalagahan mo na ngayon." Mahina kong sagot. Iyon ang importante. Naging masaya ang simula ng aming biyahe. Nagkuwentuhan kami tungkol sa mga paborito naming pagkain tuwing Noche Buena. Panandalian. Nakalimutan ko ang aking mga problema. Panandalian, naramdaman kong normal ang lahat. Ngunit ng gabing iyon, Disyembre 14, isang Huwebes, nagbago ang lahat. Sinundo ako ni Ramon gaya ng dati, sa parehong oras, sa parehong lugar. Ngunit sa sandaling sumakay ako sa sasakyan, naramdaman ko agad na may mali. May mabigat na enerhiya sa loob ng kotse. Ang karaniwang ngiti sa kanyang mukha ay nawala, napalitan ng isang seryosong ekspresyon. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit sa manibela. Ang mga ugat sa kanyang braso ay litaw na litaw. Tahimik siya, masyadong tahimik. At habang umaandar kami, panay ang sulyap niya sa akin sa rearview mirror. Hindi ito ang karaniwang sulyap ng isang kaibigan. Ito ay isang sulyap na puno ng pag-aalala, ng kaba, at ng takot. Sinubukan kong basagin ang katahimikan. "Mukhang pagod ka yata ngayon, Ramon," sabi ko. Sinubukang maging magaan ang tono. Hindi siya sumagot agad. Pagkalipas ng ilang segundo, tumango lang siya ng bahagya. Nagsimula akong kabahan. Ang tiyan ko ay tila may kung anong bumalot na yelo. Ano ang nangyayari? May nagawa ba akong mali? May nasabi ba akong hindi maganda? Libo-libong tanong ang pumasok sa isip ko. Habang papalapit kami sa kanto, kung saan dapat kaming kumanan, papunta sa Acacia Street, lalo akong kinabahan. Ngunit imbes na kumanan, ginulat ako ni Ramon nang bigla siyang kumaliwa, palayo sa direksyon ng aking bahay. Ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng malakas. "Ramon," sabi ko, sinubukang kontrolin ang panginginig ng aking boses. "Saan tayo pupunta?" "Dito ang daan pauwi. May kailangan po tayong pag-usapan, Ma'am Cora," sabi niya. Ang boses niya ay seryoso at hindi nagbabago. Sa isang lugar kung saan walang makakarinig sa atin. Ang mga salitang iyon ay nagpadala ng kilabot sa aking buong katawan. Ito na ba iyon? Nagkamali ba ako ng pagtitiwala? Lahat ng kwento ng panganib na naririnig ko tungkol sa mga babaeng nag-iisa ay biglang bumalik sa aking isipan. Humigpit ang hawak ko sa aking bag. Nagsimula akong mag-isip ng paraan para makatakas. Ngunit bago pa man ako lamunin ng aking takot, nagsalita siyang muli. "Huwag po kayong matakot sa akin," sabi niya, na para bang nabasa niya ang aking isip. "Kailangan ko lang pong masigurong ligtas kayo kapag sinabi ko ito." Pumasok siya sa isang bakanteng paradahan ng isang saradong grocery store. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa mga security lights sa poste na nagbibigay ng matapang at malamig na liwanag sa aming mga mukha.
Ipinatay niya ang makina. Ang biglaang katahimikan ay mas nakakabingi pa kaysa sa ugong ng sasakyan. Humarap siya sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng isang emosyon na hindi ko mabasa. Isang halo ng awa, pag-aalala, at matinding seryosohan. Ma'am Cora, panimula niya. Ang boses niya ay nanginginig ng bahagya. May itatanong po ako, at kailangan ko pong sumagot kayo ng tapat. Tumango lang ako, hindi makapagsalita. Ang kapitbahay ninyo, pagpapatuloy niya, dahan-dahan. Yung lalaking nakatira 3 bahay mula sa inyo, yung may kulay abo na 2 palapag na bahay at may pulang pickup sa garahe. Kilala niyo po ba siya? Napakurap ako, gulong-gulo sa kanyang tanong. Sa lahat ng bagay na inaasahan kong sasabihin niya, hindi ito isa sa mga iyon. Si Mang Tomas Reyes? Sagot ko, naguguluhan. Hindi masyado. Nagbabatian kami kapag nagkakasalubong, pero hindi pa kami talaga nag-usap. Bakit? Bakit mo siya tinatanong, Ramon? Ang tanong niya ay tila walang kaugnayan. Ngunit naramdaman ko sa bigat ng kanyang tingin, sa tensyon sa kanyang mga balikat, na ang simpleng tanong na ito ang susi sa isang bagay na madilim. Isang bagay na mapanganib. Isang bagay na magbabago ng lahat. Nakaupo kami sa loob ng sasakyan, sa gitna ng isang malawak at bakanteng paradahan. Ang katahimikan ay bumabalot sa amin, pinutol lamang ng malakas na kabog ng aking dibdib. Ang tanong ni Ramon tungkol kay Mang Tomas ay patuloy na umuulit sa aking isipan. Si Mang Tomas? Ang tahimik naming kapitbahay? Ang lalaking laging nakayuko kapag nagkakasalubong kami, na paminsan-minsan ay nagtataas lang ng kamay bilang bati? Ano ang kinalaman niya sa lahat ng ito? Huminga ng malalim si Ramon, na para bang naghahanda siyang sabihin ang isang bagay na napakabigat. Noong nakaraang linggo po, Sabado ng gabi, panimula niya, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin. Tinitiyak na bawat salita niya ay maririnig ko. Naisakay ko po siya. Si Tomas Reyes. Inilarawan niya ang eksena. Mga 10:30 ng gabi, lasing na lasing daw si Mang Tomas, amoy alak, at halos hindi makalakad ng diretsyo. Ang mga taong lasing, sabi ni Ramon, ay madalas na nagiging matabil, nawawala ang kanilang mga inhibition, at ang mga lihim na itinatago nila kapag sila'y matino ay biglang lumalabas. Buong biyahe po, may kausap siya sa telepono, pagpapatuloy ni Ramon. Galit siya, sumisigaw, nagmumura. Noong una po, sinubukan kong huwag pansinin. Alam niyo na po, trabaho lang, privacy ng pasahero. Pero narinig ko po ang pangalan ng kalye ninyo, Acacia Street. Tapos, narinig ko po ang numero ng bahay ninyo. Bigla akong nanlamig. Paano niya nalaman ang eksaktong address ko? Nag-iisip ako, pero walang pumapasok sa isip ko. Tapos, Ma'am Cora, sabi ni Ramon, at sa puntong ito, ang kanyang boses ay naging halos pabulong, na para bang natatakot siyang marinig ng kung sino man sa labas. Narinig ko po ang eksaktong sinabi niya, at hindi ko po ito makakalimutan. Tinitigan niya ako ng diretso sa mata. Ang kanyang tingin ay puno ng babala. Sinabi po niya sa kausap niya, yung matanda sa 847 Acacia, magiging problema yan. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang isang malakas na suntok. Ako ang tinutukoy niya. Ang matanda sa 847 Acacia. Ngunit bakit? Bakit ako magiging isang problema? Halos hindi kami nag-uusap. Ang buhay ko ay paikot-ikot lang sa bahay at sa ospital. Wala akong kaaway. Wala akong kagalit. Hindi ko maintindihan, Ramon. Sabi ko, nanginginig ang boses. Anong problema? Anong nakita ko? Umiling si Ramon. Hindi ko po alam, pero hindi pa po diyan natatapos. At pagkatapos ay sinabi niya ang mga salitang nagpadala ng yelo sa aking mga ugat. Mga salitang nagpatigil sa paghinga ko. Ang eksaktong sinabi po niya ay, masyado siyang maraming nakikita. Kailangan natin siyang i-handle bago pa niya malaman lahat at pumunta sa pulis. I-handle, ang salitang iyon. Handle. Ano ang ibig sabihin noon? Patigilin? Saktan? Patahimikin? Ang mundo ko ay biglang umikot. Ang isang simpleng kapitbahay na binabati ko araw-araw
ay may masamang balak pala sa akin at hindi ko man lang alam. Nabubuhay ako sa aking maliit na mundo ng kalungkutan habang sa labas may isang panganib na unti-unting gumagapang palapit sa akin. Kung hindi dahil kay Ramon, kung hindi dahil sa isang lasing na pasahero, hindi ko ito malalaman. Mananatili akong walang kamalay-malay, isang tupa na naglalakad patungo sa kanyang katayan. Nag-aalala ako, Ma'am Cora, sabi ni Ramon. Pagkatapos kong marinig yon, sinimulan ko ng bigyang pansin. Noong una, inisip ko, baka salita lang ng lasing, baka nagbibiro lang o nagyayabang. Pero may kung anong nagsasabi sa akin na seryoso ito. Ang kanyang instinct, ang kanyang karanasan bilang isang dating security guard ay nagsasabi sa kanya na may mali. Ang takot na naramdaman ko kanina ay napalitan ng isang mas malalim na uri ng pangamba. Hindi na ito takot sa isang estranghero, sa isang madilim na gabi. Ito ay takot sa isang kilalang mukha, isang taong nakatira, ilang hakbang lang mula sa aking pintuan. Isang taong alam ang aking address, alam na nag-iisa ako, at ngayon, may masama siyang plano para sa akin. Ang aking bahay, na dati simbolo ng aking kaligtasan at mga alaala, ay biglang naramdaman kong isang bitag. Isang lugar kung saan ako ay mahina at walang kalaban-laban. Tumingin ako kay Ramon. Ang aking mga mata ay puno ng mga tanong na hindi ko masabi. Bakit ako? Ano ang nakita ko na hindi ko alam na nakita ko? At ang pinakamahalaga sa lahat, ano ang gagawin ko ngayon? Ang kumpisal ng isang lasing, na narinig ng isang mabuting taong nagmamalasakit, ang siyang nagbukas ng pinto sa isang katotohanan na mas nakakatakot pa sa anumang multo ng nakaraan. Ang laban ko ngayon ay hindi na lang laban sa kalungkutan. Ito na ay isang laban para sa aking buhay. Ang mga salita ni Ramon ay parang malalamig na patak ng ulan sa aking likod. Unti-unting lumalamig hanggang sa ito'y maging yelo na bumabalot sa aking buong katawan. Mayroon pa po, sabi niya. At ang bigat sa kanyang boses ay nagsasabing ang pinakamasamang bahagi ay hindi pa dumarating. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Sa liwanag ng screen, nakita ko ang kanyang mga daliri na nanginginig ng bahagya habang binubuksan niya ang isang app, ang Notes app, at doon, nakasulat sa maliliit na letra, ay isang talaan. Isang talaan na magpapatunay na ang aking takot ay hindi gawa-gawa lamang. Pagkatapos po ng gabing iyon, paliwanag niya, sinimulan ko na siyang i-monitor. Hindi ko po sinasadya, pero tuwing may booking request malapit sa lugar ninyo tuwing gabi, umaasa akong ako ang makakakuha. At madalas, nangyayari nga, ipinakita niya sa akin ang screen. Nakalista doon ang mga petsa at oras. 7 beses. 7 beses sa loob lamang ng isang buwan na naisakay niya si Tomas Reyes. At sa bawat pagkakataon, pareho ang pattern. Laging hating gabi, laging lasing na lasing, at laging may kausap sa telepono, galit, at paulit-ulit na binabanggit ang mga salitang problema, matanda, at ang kalye kung saan ako nakatira. Noong una, akala ko po, baka nagkataon lang, baka may ibang matanda siyang tinutukoy. Pero kagabi po, huminto siya sandali, tila nag-aalangang ituloy. Kagabi, naisakay ko na naman siya. At malinaw na malinaw po ang sinabi niya. Narinig ko po mismo ang pangalan ninyo, Cora. At pagkatapos, sinabi niya sa kausap niya, late siya umuuwi tuwing Martes, Huwebes, Sabado, walang tao sa bahay. Minamanmanan ko na. Ang hininga ko ay tila naipit sa aking lalamunan. Minamanmanan ko na. Ang mga salitang iyon ay parang isang ahas na gumapang sa aking balat. Kaya pala may mga gabi na pakiramdam ko ay may nakatingin sa akin mula sa dilim habang naglalakad ako papasok ng bahay. Akala ko, guni-guni ko lang iyon. Produkto ng aking kalungkutan at pag-iisa. Ngunit hindi pala. Totoo pala. May isang pares ng mga mata na nagmamasid sa akin, nag-aabang, pinag-aaralan ang bawat galaw ko. Ang aking bahay ay hindi na isang kanlungan. Ito ay isang hawla na inoobserbahan ng isang mandaragit. At may isa pa po, Ma'am Cora, sabi ni Ramon. At ang kanyang mukha ay lalong sumeryoso. Noong isang gabi, linggo po iyon,
Pauwi na ako. Mga 2:00 ng madaling araw. Sinadya kong dumaan sa kalye ninyo para lang masigurong okay ang lahat. At nakita ko po siya. Sino? Tanong ko. Kahit alam ko na ang sagot. Ang pulang pickup niya. Nakaparada po 2 bahay mula sa inyo. Patay ang ilaw, pero umaandar ang makina. Nakatambay lang po siya doon sa dilim. Nagmasid ako, mula sa malayo, halos kalahating oras siyang nandoon. Nakatingin lang sa bahay ninyo, walang ginagawa. Nagmamasid lang. Ang imahe na iyon, isang pickup na nakatago sa dilim, isang lalaking nag-aabang sa loob ay nagdulot ng matinding takot sa akin. Para akong isang tauhan sa isang horror movie na hindi ko alam na ako pala ang bida. Ang bawat detalye ay nagdudugtong-dugtong, bumubuo ng isang larawan ng panganib na mas malinaw at mas nakakatakot sa bawat salitang binibitawan ni Ramon. Ang aking pag-iisa, na dati isang mapaggalingang kumot, ay naging isang kahinaan na maaari niyang samantalahin. Pero, ang pinakamatindi po sa lahat ay nangyari ngayong gabi. Ito na ang dahilan kung bakit niya ako dinala rito. Bago po ako pumunta sa ospital para sunduin kayo, dumaan po ulit ako sa inyo. Naging ugali ko na po. Para lang mag-check, huminga siya ng malalim. Ma'am Cora, nakaparada po ang pickup niya sa tapat mismo ng bahay ninyo. Sa tapat, at habang papalapit ako, nakita ko po siyang bumaba. Napatakip ako sa aking bibig. Ang aking mga mata ay nanlalaki sa takot. Nakita ko po siyang lumakad papunta sa pinto ninyo. Dahan-dahan. Lumingon-lingon siya sa paligid, tinitiyak na walang nakakakita. At pagkatapos, sinubukan niyang buksan ang pinto ninyo. Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na kulog sa gitna ng katahimikan. Kinakalikot niya po ang doorknob, sinusubukang itulak. Sumilip pa siya sa bintana. Tumagal po siya doon ng halos 1 minuto. 1 minutong parang 1 oras para sa akin. Salamat sa Diyos, nakalock po ang pinto ninyo. Nang hindi niya mabuksan, bumalik siya sa pickup niya at doon lang siya naupo, naghihintay. Nagmamasid. Doon ko po nalaman na hindi na ito biro, hindi na ito salita ng lasing. Totoo na po ito at kailangan ko na pong sabihin sa inyo. Ang aking buong katawan ay nanginginig. Hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi dahil sa matinding takot. Ang lalaking iyon, ang kapitbahay kong si Tomas Reyes, ay sinubukang pasukin ang aking bahay habang ako ay nasa trabaho. Kung hindi lang nakalock ang pinto ko, kung nakapasok lang siya, ano ang gagawin niya? Ano ang hahanapin niya? At ano ang gagawin niya sa akin kapag umuwi ako at natagpuan siya sa loob? Kaya po Ma'am Cora, sabi ni Ramon, ang kanyang boses ay puno ng pagmamakaawa. Pakiusap po, huwag po kayong umuwi ngayong gabi. Delikado po, hindi natin alam kung ano ang kaya niyang gawin. Sa mga sandaling iyon, ang aking bahay ay hindi na isang opsyon. Ito na ang pinakapanganib na lugar para sa akin. Ang lalaking nagmamasid ay hindi na lang isang anino. Siya ay isang tunay na banta, isang lobo na nag-aabang sa labas ng aking pinto. Sa loob ng ilang minuto, walang nagsasalita sa amin. Tanging ang tunog lamang ng aking mabilis na paghinga at ang malakas na kabog ng aking dibdib ang maririnig sa loob ng sasakyan. Ang aking isipan ay blanko, puno ng takot. Ang imahe ni Mang Tomas na kinakalikot ang aking doorknob ay paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan. Ang aking bahay, ang nag-iisang lugar sa mundo kung saan ako dapat ay ligtas, ay naging sentro ng isang panganib na hindi ko maintindihan. Saan ako pupunta? Ang tanging nasabi ko, ang aking boses ay halos isang bulong. Wala akong ibang mapupuntahan. Sa isang hotel po, mabilis na sagot ni Ramon. Kahit saan, basta malayo sa Acacia Street. Bukas po ng umaga, pumunta kayo sa pulis. Sabihin ninyo ang lahat ng ito sa Bacolod Inn. Sabi ko, naaalala ang isang maliit at disenteng hotel sa bayan. Doon na lang ako. Ihahatid mo ba ako? Opo, Ma'am Cora. Siyempre po. Ini-start na niya ang makina, ngunit bago pa man niya mailagay sa drive ang kambyo,
Isang pag-aalinlangan ang pumasok sa kanyang isipan. Nakita ko ito sa kanyang mga mata. Bigla niyang ipinatay muli ang makina. Hindi po, sabi niya. Ang kanyang boses ay mas matatag na ngayon. Hindi po bukas. Ngayon na po tayo pupunta sa pulis. Pero Ramon, hating gabi na, pagtutol ko. Sino ang makikinig sa atin sa ganitong oras? Baka sabihin lang nila na paranoid ako, na salita lang ng lasing ang lahat ng ito. Ma'am Cora, sabi niya. At ngayon ay humarap siya sa akin ng buo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Sinubukan po ng taong ito ang pinto ninyo ngayong gabi. Paano po kung bumalik siya? Paano po kung may dala siyang susi o kung sisirain niya ang bintana? Hindi po natin pwedeng isugal ang kaligtasan ninyo. Ang bawat minutong ipagpapaliban natin ay panganib. Tama siya. Alam kong tama siya. Ang takot na nararamdaman ko ay mas malakas pa kaysa sa aking pag-aalinlangan. Ang pag-iisip na baka bumalik si Mang Tomas sa bahay ko ngayong gabi ay sapat na para mawala ang lahat ng aking pagtutol. Sige, sabi ko, tumatango. Pumunta na tayo sa pulis. Ang biyahe papuntang Bacolod City Police Station ay ang pinakamahabang biyahe sa buhay ko. Bawat anino sa kalsada ay tila nagiging isang banta. Bawat sasakyang dumadaan ay tila ang pulang pickup ni Mang Tomas. Nang makarating kami sa istasyon, ang malakas at puting ilaw nito ay tila nagbigay ng kaunting ginhawa. Pumasok kami sa loob, dalawang ordinaryong tao sa gitna ng gabi, may dalang isang kuwentong mahirap paniwalaan. Isang batang pulis na mukhang bagong gising ang sumalubong sa amin sa desk. Noong una, tila wala siyang gana. Sanay na siguro sa mga lasing o mga away kalye sa ganitong oras. Ngunit habang nagsisimula akong magkuwento at habang ipinapakita ni Ramon ang kanyang mga tala sa cellphone, unti-unting nagbago ang ekspresyon ng pulis. Tinawag niya ang isang mas matandang lalaki, isang detective na may kulay abong buhok at matalas na mga mata. Dinala kami sa isang maliit na opisina. Ikinuwento ko ang lahat. Mula sa pagiging tahimik na kapitbahay ni Mang Tomas hanggang sa mga nangyari ngayong gabi. Si Ramon naman ay idinetalye ang bawat biyahe, ang bawat salitang narinig niya, ang bawat petsa at oras na kanyang itinala. Tahimik na nakikinig ang detective. Paminsan-minsan ay tumatango. Ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa amin. At sigurado ka, Ginoong Ramon, na narinig mong sinabi niyang i-handle siya? Tanong ng detective. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Opo, sir. Siguradong sigurado po, sagot ni Ramon. At mayroon pa po akong iba. Huminto siya sandali, na para bang naghahanda para sa isang malaking revelasyon. Pagkatapos po ng pangalawang beses na naisakay ko siya at narinig ang mga banta niya, nagsimula na po akong mag-record. Ang mga mata ng detective ay biglang nanlaki. Maging ako ay nagulat. May mga recording ka? Tanong ng detective. Ngayon ay nakaupo na siya ng diretsyo. Opo, sir, sabi ni Ramon. Audio recording lang po, para sa sarili kong proteksyon. Nasa terms and conditions po ng app na maaaring i-record ang biyahe para sa kaligtasan. Pumayag po ang lahat ng pasahero dito. Kasama na siya. Iyon ang naging turning point. Ang kwento namin, na dati salita laban sa salita, ay biglang nagkaroon ng matibay na ebidensya. Naglabas ng laptop ang detective. Ginamit ni Ramon ang isang cable para ikonekta ang kanyang cellphone. At sa loob ng malamig at tahimik na opisina ng pulis, sa gitna ng hating gabi, pinatugtog namin ang mga recording. Ang garalgal at lasing na boses ni Tomas Reyes ay pumuno sa kwarto. Malinaw na malinaw ang bawat salita. Ang pagbanggit sa aking address. Ang galit sa kanyang boses. At ang paulit-ulit na salitang problema at i-handle. Habang tumutugtog ang mga recording, nakita ko ang pagbabago sa mukha ng detective. Mula sa pagiging interesado, ito ay naging seryoso. At pagkatapos, ito ay naging alarmado. Ang isang kwento ng isang paranoid na matanda at isang nag-aalalang driver ay biglang naging isang investigasyon sa isang posibleng krimen. Ang aming biyahe papuntang estasyon ay hindi na sayang. Ito na ang simula ng paglabas ng katotohanan. Nang matapos ang huling recording,
Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa opisina. Tanging ang mahinang ugong lang ng bentilador sa kisame ang maririnig. Ang lasing na boses ni Mang Tomas ay tila nanatili sa hangin. Isang multo na nagpapaalala sa amin ng panganib na aking kinakaharap. Ang mukha ng detective ay seryosong seryoso. Ang kanyang mga kilay ay magkasalubong habang pinoproseso ang lahat ng kanyang narinig. Siya ay tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang tanong na matagal nang bumabagabag sa akin. Ginang Cora, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin. May ideya po ba kayo kung ano ang maaaring iniisip ni Ginoong Reyes na nakita o nalaman ninyo? Bakit po niya sasabihing masyado kayong maraming nakikita? Umiling ako. Ang aking isipan ay gulong-gulo. Wala po, detective. Sagot ko. Ang aking boses ay nanginginig pa rin. Wala po talaga. Ang buhay ko po ay bahay-trabaho lang. Nagtatrabaho ako sa billing department ng ospital, sa basement. Halos wala akong nakikita o nakakausap na iba, bukod sa mga kasamahan ko doon. Hindi ko nga po alam kung ano ang trabaho niya o kung saan siya nagtatrabaho. Ang detective ay tumingin sa batang pulis at nagpalitan sila ng isang tingin na hindi ko maintindihan. Isang tingin na may kahulugan. Pagkatapos ay bumaling siyang muli sa akin. Ginang Cora, sabi niya, nang dahan-dahan, binibigkas ang bawat salita ng may pag-iingat. Si Ginoong Reyes ay nagtatrabaho din po sa Riverside Medical Center. Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na sampal. Nanlaki ang aking mga mata at ang aking bibig ay bahagyang bumukas sa pagkagulat sa parehong ospital. Paanong nangyari iyon? Ano po? Ang tanging nasabi ko. Saan pong department? Sa maintenance po, sabi ng detective. Night shift din po siya. Ang aking dugo ay tila nanlamig. 1,000 piraso ng isang puzzle ang biglang nagkalat sa aking isipan. Sinubukan kong alalahanin ang mga mukha na nakikita ko gabi-gabi sa ospital. Ang mga nurse, ang mga doktor, ang mga security guard. Ngunit isang janitor sa maintenance? Bigla, isang malabong imahe ang pumasok sa aking isipan. Isang lalaki, laging may dalang cart na may mga panlinis. Laging nakasuot ng baseball cap na nakababa ng husto, halos natatakpan na ang kanyang mukha. Madalas ko siyang nakakasalubong sa hallway, bandang 11:15, kapag ako ay papalabas na, at siya naman ay papasok sa aming area para maglinis. Ngunit hindi ko kailanman pinansin ang kanyang mukha. Para sa akin, siya ay bahagi lang ng ospital, isang anino na dumadaan. Ang basement, sabi ko ng dahan-dahan. Ang aking boses ay halos isang bulong habang nagsisimulang magdugtong-dugtong ang lahat sa aking isipan. Ang aming opisina, ang billing department, ay nasa basement. Doon siya naglilinis. Tama po ba? Tumango ang detective. Ayon po sa schedule niya, naka-assign siya sa basement level, sa mga administrative office, at sa record storage. Record storage. Ang dalawang salitang iyon ay parang isang susi na nagbukas ng isang nakakandadong pinto sa aking alaala. Bigla, ang lahat ay naging malinaw na parang sikat ng araw. Diyos ko po, sabi ko, napatingin sa detective at kay Ramon. Ang mga nawawalang files. Lahat sila ay napatingin sa akin, naghihintay sa aking susunod na sasabihin. 3 linggo na po ang nakalipas. Paliwanag ko, ang aking mga salita ay bumibilis na ngayon, puno ng biglaang pagkaunawa. Napansin po ng supervisor ko na may mga discrepancies sa aming mga file. May mga physical records ng mga pasyente na nawawala. Mga folder na basta na lang naglaho. Mga pasyente na nabayaran na ng PhilHealth pero wala na ang kanilang mga dokumento. Anong klaseng mga pasyente po ang nawawalan ng file? Tanong ng detective. Ang kanyang interes ay lalong tumindi. Mga matatandang pasyente po, sagot ko. Mga pasyenteng kadalasan ay walang pamilyang nag-aasikaso. Mga taong malamang ay hindi na magrereklamo o mag-uusisa tungkol sa kanilang mga bill. Akala po namin noong una, baka na misfile lang, kaya nag-umpisa kaming mag-audit. Isinara po namin ang record storage
at sinimulan naming bilangin at i-check ang lahat ng mano-mano. Kasama po ako sa audit team. Ang huling pangungusap ko ay nanatili sa hangin. Kasama ako sa audit team. Ang detective ay tumingin sa batang pulis at ngayon naintindihan ko na ang tingin na iyon. Ito ay ang tingin ng pagkatuklas. Healthcare fraud, sabi ng detective, hindi isang tanong, kundi isang pahayag. Kung may nagnanakaw ng mga file at gumagawa ng mga pekeng claims sa PhilHealth gamit ang pangalan ng mga pasyenteng iyon, iyan po ay isang napakalaking kaso. Milyon-milyon po ang pinag-uusapan natin dito. At kung alam niyang kasama kayo sa audit team, dagdag ng batang pulis nakatingin sa akin. At inakala niyang malapit niyo nang matuklasan na siya ang may gawa, hindi na niya kailangang tapusin ang pangungusap. Naintindihan ko na ang lahat. Si Tomas Reyes, ang janitor, ang may access sa record storage tuwing gabi kapag wala ng ibang tao. Siya ang nagnanakaw ng mga file. At ako, si Cora, ang matandang biyuda na nagtatrabaho sa billing. Ang isa sa mga taong nag-audit ay naging isang banta sa kanyang operasyon. Inakala niyang malapit ko na siyang mabisto. Inakala niyang may nakita ako, kaya kailangan niya akong i-handle. Ang plano niya ay malinaw na ngayon. Gusto niyang pasukin ang bahay ko. Hindi para saktan ako, hindi pa, kundi para maghanap ng ebidensya. Baka sakaling may inuwi akong mga papeles mula sa audit, mga notes o anumang bagay na maaaring magdugtong sa kanya sa krimen. At kapag nahanap niya iyon, o kung maging masyado na akong problema, doon na niya ako hahawakan. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagkasya na. At ang larawang nabuo ay mas nakakatakot pa kaysa sa aking inaakala. Ang aking simpleng trabaho, na akala ko'y paraan lang para makalimot sa kalungkutan, ang siyang naglagay sa akin sa gitna ng isang malaking krimen. Pagkatapos ng revelasyong iyon, ang lahat ay kumilos nang mabilis na parang isang ipo-ipo. Ang detective ay agad na tumawag sa telepono, nagsimulang mag-organisa, gumigising ng mga huwes sa gitna ng gabi para makakuha ng search warrant para sa bahay ni Tomas Reyes. Ang dating tahimik na istasyon ay biglang napuno ng enerhiya at pagmamadali. Naintindihan na nila ang bigat ng sitwasyon. Hindi na ito simpleng kaso ng stalking. Ito ay konektado sa isang malawakang pandaraya na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Isang babaeng pulis ang lumapit sa akin at sinabing ihahatid niya ako sa isang hotel kung saan ako magiging ligtas. Si Ramon ay pinakiusapang manatili para sa isang mas detalyadong salaysay. Bago ako umalis, lumingon ako kay Ramon. Nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata, ngunit mayroon ding determinasyon. Tumango ako sa kanya, isang tahimik na pasasalamat na hindi kayang ilarawan ng mga salita. Siya ay tumango pabalik. Sa mga sandaling iyon, hindi na siya ang aking grab driver. Siya ang aking tagapagligtas. Ang gabi sa hotel ay ang pinakamahabang gabi sa aking buhay. Kahit na alam kong may mga pulis na nagbabantay sa labas, hindi ako makatulog. Bawat kaluskos sa hallway ay nagpapatayo ng aking mga balahibo. Ang aking isipan ay paulit-ulit na binabalikan ang lahat ng nangyari. Ang mga lasing na salita ni Mang Tomas, ang pagsubok niyang buksan ang aking pinto, at ang katotohanang ang panganib ay nagmula sa isang lugar na hindi ko kailanman pinaghinalaan. Kinaumagahan, bandang 6:00, tumunog ang aking telepono. Ang detective. "Ginang Cora," sabi niya, "walang paligoy-ligoy. Nahanap na po namin. Mga kahon, puno ng mga patient files mula sa Riverside. Nasa garahe po niya. Mahigit 300 folder. At mga computer, mga pekeng resibo, lahat ng ebidensya sa pandaraya niya." Napaupo ako sa kama. Ang aking mga tuhod ay biglang nanghina. Naaresto na po siya. Hindi na po siya makakapanakit ng kahit sino. Ligtas na po kayo. Ligtas. Ngunit ang pakiramdam ay hindi kaligtasan. Ito ay isang pakiramdam ng pagiging marupok, ng pagiging lapastangan. Ang aking tiwala sa mundo ay nabasag. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, isang tao ang dumating. Si Ramon, sinundo niya ako
mula sa hotel. Hindi bilang isang Grab driver na may booking, kundi bilang isang kaibigan na alam na kailangan ko ng isang pamilyar na mukha. Habang binabagtas namin ang mga kalye ng Bacolod sa umaga, sa unang pagkakataon ay tinanong ko siya, "Ramon, paano mo nalaman?" Tanong ko, "Paano mo nalamang kailangan mong bigyang pansin?" Ang ibang driver, marahil, ay hahayaan lang ang mga sinasabi ng lasing. Natahimik siya sandali. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit sa manibela. Pagkatapos ay nagsimula siyang magkuwento. Isang kuwentong puno ng sakit at pagsisisi. "Ang anak ko po, Ma'am Cora," panimula niya. Ang kanyang boses ay puno ng pait. "Bago po kami iwan ng asawa ko, may boyfriend po siya. Mukhang mabait, magalang, galing sa magandang pamilya. Akala po namin, perpekto na. Hanggang sa isang araw, nabanggit ng anak ko na madalas daw dumaan ang boyfriend niya sa apartment niya nang walang dahilan, na parang laging alam ng lalaki kung nasaan siya." Nagpatuloy siya. "Binaliwala ko po iyon. Sinabi ko sa kanya na baka paranoid lang siya, na mahal lang talaga siya ng lalaki kaya siya binabantayan. Isang malaking pagkakamali po." Ang sakit sa kanyang boses ay ramdam na ramdam. Isang gabi, pinasok po siya ng lalaki sa apartment niya. Sinaktan siya. Malubha po. Doon na po sumuko ang asawa ko. Sabi niya, hindi ko man lang daw kayang protektahan ang sarili naming anak. Kinuha niya ang anak namin at umalis. At hindi ko po siya masisisi. Ang kwentong iyon ang nagpaliwanag ng lahat. "Kaya ngayon po, nagbibigay pansin na ako," sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag na ngayon. Nakikinig ako. Nagmamasid ako dahil minsan na po akong nabigo. At ipinangako ko sa sarili ko, hinding-hindi na po iyon mauulit. Ang mga luha ay nagsimulang tumulo mula sa aking mga mata. Hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pasasalamat at paghanga. Ang sakit ng kanyang nakaraan, ang naging kalasag para sa aking hinaharap. Ang kanyang kabiguan, ang naging dahilan ng aking kaligtasan. "Iniligtas mo ang buhay ko, Ramon," sabi ko. Ang aking boses ay nanginginig sa emosyon. Tumingin siya sa akin sa rear-view mirror at nakita ko ang isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. "Kayo po ang unang nagligtas sa akin, Ma'am Cora," mahina niyang sagot. "Tiningnan niyo po ako. Tiningnan niyo ako bilang isang tao, hindi lang isang driver. Dinalhan niyo ako ng kape. Kinumusta niyo ang araw ko. Alam niyo po ba kung gaano yon kahalaga? Karamihan ng tao, hindi man lang ako tinitingnan. Pero nakita ninyo ako. Nakita ninyo ako, kaya sinigurado kong makita rin kayo." Ang mga salitang iyon ay tumatak sa aking puso. Nakita ninyo ako, kaya sinigurado kong makita rin kayo. Ang isang simpleng tasa ng kape, ang isang simpleng pagtingin sa kapwa. Iyon pala ang simula ng lahat. Isang maliit na alon ng kabutihan na lumaki ng lumaki, hanggang sa ito'y naging isang malaking alon na nagligtas sa aming dalawa mula sa pagkalunod sa aming sariling mga dagat ng kalungkutan at panganib. Ang paglilitis kay Tomas Reyes ay tumagal ng ilang buwan. Bawat sesyon sa korte ay parang isang mabigat na pasanin, isang paulit-ulit na pagbabalik-tanaw sa gabing iyon ng takot. Ngunit sa bawat pagharap ko sa hukom, sa bawat pagsagot ko sa mga tanong ng abogado, hindi ako nag-iisa. Palaging nandoon si Ramon. Nakaupo sa likuran ng korte, ang kanyang presensya ay isang tahimik na paalala na mayroon akong kasama sa laban na ito. Ako ay tumestigo. Ikinuwento ko ang aking simpleng buhay, ang aking trabaho, ang mga nawawalang files sa ospital. Si Ramon ay tumestigo rin. Ang kanyang detalyadong mga tala at ang malinaw na mga audio recording ang naging pinakamatibay na ebidensya laban kay Reyes. Ang mga recording na iyon, ang lasing na boses na puno ng masamang balak, ay umalingaw-ngaw sa loob ng korte at walang sinuman ang maaaring magkaila sa katotohanan. Sa huli, si Tomas Reyes ay napatunayang nagkasala, hindi lang sa stalking at attempted burglary, kundi sa isang malawakang healthcare fraud na nagnakaw ng milyon-milyong piso mula sa sistema na dapat sana ay tumutulong sa mga mahihirap at matatanda. Hinatulan siya ng 12 taon na pagkakakulong. 12 taon.
Sa loob ng panahong iyon, alam kong ligtas na ako. Sa paglipas ng mga buwan ng paglilitis, ang aming rutina ni Ramon ay nagpatuloy. 3 gabi sa isang linggo, sinusundo niya ako mula sa ospital. Ngunit ngayon, may malaking pagbabago na. Hindi na ako umuupo sa likod. Sa harap na ako, sa passenger seat. Hindi na kami driver at pasahero. Kami ay magkaibigan, magkakampi. Ang aming mga kuwentuhan ay hindi na lang tungkol sa aming mga nakaraan. Tungkol na rin ito sa aming hinaharap. Pinag-uusapan namin ang aming mga pangarap, ang aming mga takot, at ang aming mga pag-asa. Isang gabi, mga 6 na buwan matapos maaresto si Reyes, may ibinalita sa akin si Ramon na nagpabago sa lahat. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa, isang kislap na matagal ko nang hindi nakikita. Ma'am Cora, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Tumawag po siya. Sino, Ramon? Tanong ko. Ang anak ko po, sagot niya, at isang malapad na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nabasa niya po sa dyaryo ang tungkol sa kaso, ang tungkol sa pagtestigo ko, ang tungkol sa kung paano ko kayo natulungan. Huminto siya sandali, huminga ng malalim. Sinabi po niya na ang ginawa ko para sa isang estranghero ay nagpamulat sa kanya. Na kahit nabigo akong protektahan siya noon, natuto na pala akong maging matapang para sa iba. At iyon daw po ay nagbigay sa kanya ng pag-asa. Hindi ako makapagsalita. Naramdaman kong namumuo ang luha sa aking mga mata. Gusto niya po akong makita. Ma'am Cora, pagpapatuloy ni Ramon. Ang kanyang boses ay basag na ngayon sa tuwa. Gusto niyang makilala ko na sa personal ang apo ko. Sabi niya, baka panahon na para subukan ulit naming maging isang pamilya. Sa mga sandaling iyon, hindi ko napigilan ang aking sarili. Niyakap ko siya. Isang mahigpit na yakap ng isang kaibigan, ng isang ina, ng isang taong nakasaksi sa kanyang paghihirap at ngayon ay nakasaksi sa kanyang tagumpay. Napakagandang balita niyan, Ramon, sabi ko, habang pinupunasan ang aking mga luha. Nararapat sa iyo ang lahat ng ito. Dahil po sa inyo ito lahat, giit niya, habang nakatingin sa akin ng may malaking pasasalamat. Kung hindi po kayo naging mabait sa akin, kung hindi niyo ako tinratong parang tao, hindi ko po ito gagawin. Hahayaan ko lang ang lasing na iyon. Tatawanan ko lang ang mga sinasabi niya. Pero kayo po ang nagturo sa akin na ang bawat tao ay mahalaga, na ang maliliit na kabutihan ay may malaking epekto. At iyon po ang nagligtas sa ating dalawa. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa aking puso magpakailanman. Ako ngayon ay 64 na taong gulang. Nagtatrabaho pa rin ako sa Riverside Medical Center, 3 gabi sa isang linggo. Nakatira pa rin ako sa aking maliit na bahay sa Acacia Street. Ngunit hindi na ako malungkot. Hindi na ako nag-iisa. Ang dating bakanting silya sa aking hapagkainan ay may laman na ngayon. Tuwing linggo, ang aking bahay ay napupuno ng tawanan at sigawan ng isang maliit na bata. Si Ramon, ang kanyang anak na si Angela, at ang kanyang apo na si Bea ay kasama ko sa pananghalian. Isang pamilya. Isang pamilyang hindi namin pinili, ngunit binuo ng tadhana mula sa mga piraso ng aming mga nasirang buhay. Tinatawag na nila akong Tita Cora. Minsan, kapag naglalambing ang maliit na si Bea, tinatawag niya akong Lola Cora, at sa bawat pagtawag niya sa akin niyon, ang lahat ng sakit na idinulot ng salitang kasambahay ay unti-unting naghihilom. Natutunan kong ang pamilya ay hindi lang tungkol sa dugo. Ito ay tungkol sa pagmamahal, sa pag-aalaga, sa pagiging naroon para sa isa't isa sa pinakamadilim na sandali. Kami ni Ramon, 2 kaluluwang sinubok ng tadhana, ay natagpuan ang aming sariling pamilya sa isa't isa at sa mga taong ibinalik sa amin ng aming pinagsamahan. Iniisip ko iyon, madalas ngayon, ang kapangyarihan ng isang maliit na kilos, ang 100 pisong tip, ang isang tasang kape na nagkakahalaga lang ng 15 piso. Paano ito nag-umpisa ng isang kadena ng mga pangyayari na nagligtas sa aking buhay,
nagbuo ng isang pamilya, at nagbigay ng katarungan. Ito ay isang paalala na hindi natin kailanman alam ang tunay na epekto ng ating mga ginagawa. Ang isang simpleng ngiti sa isang estranghero, isang tapat na kumusta ka, isang maliit na tulong na hindi hinihingi. Ang mga bagay na ito na tila walang halaga ay maaaring ang pinakamahalagang bagay na magagawa natin para sa isang tao. Noong nakaraang linggo, may isang bagong empleyado sa aming departmento. Isang batang babae, mukhang bago pa lang sa trabaho, at halatang nahihirapan. Nakita ko siya sa isang sulok, nakatingin sa kanyang computer. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pagkabigo. Nakita ko sa kanya ang sarili ko, ang aking sariling kalungkutan at pag-iisa. Kaya kinabukasan, dinalhan ko siya ng kape. Umupo ako sa tabi niya habang break time. Sinabi ko sa kanya na normal lang na mahirapan sa simula, na lahat kami ay dumaan diyan, na kung kailangan niya ng tulong, nandito lang ako. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Salamat po, sabi niya, halos pabulong. Hindi niyo po alam kung gaano kalaking bagay ito para sa akin. Ngunit ngumiti ako. Dahil ang totoo, alam na alam ko kung gaano kalaking bagay ang isang maliit na kabutihan. Alam ko kung paano mababago ng isang sandali ng pagtingin sa kapwa ang takbo ng isang buhay. Dahil binigyan ko ng kape ang isang Grab driver, nagbigay pansin siya sa gabing pinakamahalaga. At dahil nagbigay pansin siya, pareho naming natagpuan ang daan pabalik sa buhay. Pareho naming natagpuan ang daan para maging mahalaga sa isa't isa. Kaya sa inyo, sa lahat ng nakikinig sa aking kwento ngayon, kahit sino ka man, nasaan ka man, isang bagay lang ang aking hihilingin. Maging mabait ka, hindi dahil sa karma, hindi dahil may inaasahan kang kapalit. Maging mabait ka dahil ang bawat tao sa paligid mo, ang taong nakakasalubong mo sa jeep, ang tindera sa palengke, ang security guard sa mall, lahat sila ay may pinagdadaanang laban na wala kang alam. Ang iyong simpleng kabutihan, ang iyong isang sandali ng tunay na pakikipagkapwa-tao, ay maaaring ang liwanag na kailangan nila sa kanilang kadiliman. Maaaring ito ang bagay na magliligtas sa kanila. O maaaring ito ang bagay na magliligtas sa iyo